Well, good afternoon. Thank you. No, as we speak, the Vice President Sara Duterte is going to meet for the first time her father. Okay. She has not had the occasion, and neither have I had the occasion to meet with the President. Only Executive Secretary Medaldea, who accompanied him on the plane here, has had the opportunity to meet him this morning for less than an hour. I'm a bit disappointed at the practices of the ICC that has delayed the visit of a family member to an accused. We look up to the ICC as a model for international justice, and the fact that it has taken 2 days for a family member to see the accused, I think does not speak well of the practices of the court. We condemn it. Why does it take 2 days for a family member to visit an accused? That's unacceptable. Yes. Secondly, we are very much disappointed that the court did not address the issue of kidnapping as a means to divest the court of jurisdiction. Exactly. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. Yes. We believe that at the earliest instance, the court should rule on the legality of kidnapping as a means of acquiring jurisdiction, and we cite the case of Ibrahim versus Minister, a decision of the Constitutional Court of South Africa, that the illegality of the arrest should divest courts of its jurisdiction. You cannot correct a wrong by committing another wrong. True. I think it is high time that the court clarify its position on this matter. It is unacceptable that we accept accept jurisdiction acquired through kidnapping, especially when the kidnapping took place in the context of the Philippines, where the court is now being used as a tool of oppression by the Marcos government. Yes. Now, the next hearing is on September 21, but before that, we would raise the issue of jurisdiction even on an earlier date, because we believe that the issue of jurisdiction, both on the implications of kidnapping as a means of divesting the court's jurisdiction, and whether or not the court has jurisdiction, despite the fact that preliminary examination was commenced 2 years after we had already withdrawn from our membership in the court, whether or not the court still has jurisdiction. We believe that confirmation of charges is relevant, particularly on the elements of the crime. But we would want that the issue of jurisdiction be ruled upon at an earlier date. Because as we know, if the court has no jurisdiction, pointless to proceed to confirmation of charges. Bagong update dito sa PRRD arrest sa ICC. Itong si Harry Roque, mga kababayan, ay isa po sa mga presiding counsel ni Tatay Digong na magiging abogado niya sa ICC Trial Court. Napansin ko lang kay Harry Roque, ang galing pong mag-explain kung ano po yung tunay na nangyari kay Tatay Digong. Doon sa sinasabi na hindi po makatarungan na pag-aresto sa kanya, na sinasabi niya po dito na wala pong direktang jurisdiction ang ICC. Kaya itong pagkaka-aresto niya ay illegal po, mga kababayan. At napakagaling talaga. At makikita nyo talaga yung power ng kanyang pagsasalita. At dito, mga kababayan, magkakaalaman. Kasi ang galing ni Harry Roque, mga kababayan, talagang klaro yung kanyang gustong iparating. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na nakaabang dito. Kagabi po, mga kababayan, hindi tayo natulog. Isa po tayo sa mga nakaabang. Gayon din sa mga kababayan natin na nakaantabay din. At nagkaroon po ng mga prayer rally para ipanalangin po si Tatay Digong. Nakita niyo po, mga kababayan, yung kalagayan po ni Tatay Digong. Hirap na po magsalita, mga kababayan. Mukhang giniginaw po siya sa lamig ng panahon doon. Kasi nagyayelo nga doon. Nung napansin ko si Harry Roque, mga kababayan, di ba, isa rin ito sa mga binabatikos po ng
mga kalaban nila sa politika. Tumakbo itong senator kaso natalo po. At ngayon, nagpresenta po na maging abogado ni Tatay Digong. At ang galing ang galing niyang magsalita mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan, kung sino pa yung mga magagaling na mga abogado, na mga gustong magsilbi sa bayan, ito yung mga ito yung mga hindi nananalo. Bakit kanyo? Kasi yung mga kababayan natin, basta sikat, basta dancer, basta singer, basta komedyante, doon sila nahuhumaling at nabibigyan sila ng mga ayuda. Tignan nyo itong mga ito, sila Congressman Marcoleta. Di ba magagaling ang mga ito, mga kababayan? Pagka tinanong nyo, ang gagaling nilang magsalita. Meron talaga silang pinapangako sa ating bayan na gagawin pag sila naupo. Yung iba mga kababayan, ay naku po, ini-interview ano yung plataforma mo? Pagka nanalo ka na, abay ibalik ba naman yung tanong doon sa reporter? Ikaw anong mo? Anong may papayo mo sa akin? Pag nanalo ako, para yan ang gawin ko, baka makatulong ka pa. Aba, Diyos ko Lord, mga kababayan, ito ba yung mga uupo sa Senado, walang kaalam-alam, mga bobo? Tignan nyo mga kababayan yung mga utak nila. Porke ba mayayaman sila? Mga sikat sila? Pagka tayo, halimbawa po mga kababayan kukuha ka ng piloto, ng eroplano, kasi bagong bili mo yung private na eroplano mo, hindi ka marunong magpiloto. Gusto mong makahanap ng piloto, driver ba ng jeep ang kukunin mo? Di hindi niya napalipad ito, baka bumagsak kayo pareho. O paano? Nasira yung nasira yung kotse mo. Kukuha ka ba ng bombero? Nasunog yung kotse mo. O halimbawa mga kababayan, gusto mong ipagamot yung sakit mo na kanser. Kukuha ka ba ng welder? Sige nga po mga kababayan. Halimbawa po gusto mong gumaling ka sa nararamdaman mo tungkol sa mata mo. Alangan kukunin mo sniper? Sige nga po mga kababayan. Dito po mga kababayan kailangan titignan po natin yung mga politiko na hindi natrapo. Titignan po natin yung mga kwalifikasyon nila. Ano ba yung mga kakayanan nila? Hindi lamang nagpapatawa. Hindi lamang nagsasayaw doon sa Senado na patawa lang ng patawa at kumakain lang ng Skyflix na wala namang naambag sa bayan. O sige mga kababayan, kayo na ngumusga. O isa pa, gusto mong turuan yung anak mo na maging magaling na estudyante. Kukuha ka ba ng isang marites lang na nagngangangaw-ngaw lang? Di ang kunin mo isang teacher para gumaling yung anak mo. Para sa mga private lesson na yan, hindi yung kumuha ka ng teacher, hindi naman lisensyado, hindi naman nakapasa sa PRC. Kumuha ka lang ng kunwari teacher na pineke yung kanyang diploma doon sa rekto na kung ano-anong tinuturo sa anak mo. O sige, it makes sense, di ba mga kababayan? Kaya itong si Kong Marcoleta, sila Harry Roque, sila Jimmy Bondok, meron talagang itong alam. Pagka isinabak mo sa mga debate, kung ano yung mga batas na pwede nilang ibahagi pag sila ang nanungkulan, ano yung gagawin nila sa bayan, klarong-klaro na kanilang sinasabi. Pero itong mga ito, mga kababayan, yung mga wala namang alam, na walang alam sa batas, para tayong pinaglololoko ang mga ito. Napansin nyo po mga kababayan? Huwag na po tayong bumoto ng mga trapo na ang alam lang ay magpatawa. Hindi naman tayo katawa-tawang mga Pilipino.
Gusto nyo bang pagtawanan tayo ng mga ito? Dahil ibinoto natin sila, sasabihin nila, magpapatawa lang ako. Eh yung iba, gusto daw magluto na lang ng pares-pares pag nanalo eh. Tignan nyo. Mamamahagi daw ng mami pares sa kongreso pag nanalo ito. Anong alam ng mga ito? Kaya mga kababayan, magkaroon na tayo ng karanasan sa mga ito na hindi laging nakukuha tayo sa ayuda sa mga pa-jacket-jacket nila. Pumili tayo ng may kamay na bakal. Pumili tayo ng may utak na pwede tayong ipaglaban sa kahit anong paraan. Pumili tayo ng mga matatapang na leader, hindi pa bading-bading, mga kababayan. Pumili tayo ng mga taong marunong umintindi ng ating mga problema at mga tunay na karanasan. Hindi lamang yung patawa-tawa na nagpapatawa at pasayaw-sayaw ng kung ano-ano. Hindi tayo nakakatawa, mga kababayan. Kaya payo ko lang po, pumili tayo ng karapat-dapat, hindi mga trapong ito.